Annyeonghaseyo, Yorubun. Welcome to Opa Waldo Korean class. So this evening and this time, I'm going to show to you how I am going to use the Neo form or the Neo grammar form. No? So, yung Neo guys, no? A sort of explanation kung paano po or ano po yung meaning ng Neo. Neo is used to express your feelings or thought about something. So, ito po ay nagpapahayag po siya ng uh, pagka-surprise, no, or impress doon sa iisang bagay, no. The speaker itself, no, kung sakali ako yung nagsasalita, ako yung nagbibigay ng surprisingly intonation or that particular object or something, anything na ano natin na magagawa natin. So paano po ba natin siya ididikit yung neo? Yung neo guys, it can be used via verbs or adjectives, no? The yung sa or the tong sa form, no? So ito po ano ko po sa inyo kung paano po siya gagamitin, no? So ito ay is an act of surprise, no? Para sa atin dun sa napag-aralan natin in our own language or Philippine language or English language is somewhat a surprise or the punctuation mark. But somehow dito sa Korea, you cannot see or you cannot see the sign that the punctuation mark, although it is in a period form. But yung matatukoy natin yan or we can have to distinguish that one when we're going to understand this a couple of examples. Okay? So take a look for this one. Kana, no? Ka, 이 잡지 좀 주세요. 제가 만들었어요. So, yung kaina naman, no? 와, 정말 맛있네요. No? So, dito guys, yung niyo, na-attach po siya sa mashi. Mashi is what? Mashida. Mashiita. Mashiita is delicious, no? So, delicious or tasty. Ito po ay a kind of adjective. Okay? So, dito guys, yung pag-connect natin ng neo form, it can be added to presently doing, or past, in the past form, or in the future form. Depende po paano po siya gagamitin, no? Depende po sa inyo kung ito po yung nangyari sa kasalukuyan or the past or in the future, no? Okay? So dito mapapansin natin, no? Ito 이 잡채, no? 이 is this, no? This 잡채 is a kind of food, a kind of a dish, no? Ito po yung tinatawag na chop suey, no? Ito po yung sikat sa atin, no? Sa Pilipinas. So chop suey. Chom is somewhat more. Toseyo is the honorific form of mogoyon or mokta, no? The honorific form of mokta. It comes from the honorific base form toshida, no? Toshida is to eat. No, gagamitin po natin to during pag masyado nating ino-honor yung kausap natin or somewhat siguro dito sa conversation na ito, yung kausap niya medyo may mataas yung edad sa kanya or elders or medyo nakakataas ng posisyon or ng trabaho or not just that kind of a super close relationship. Okay? So, dito, 이잡지 좀 주세요. No? Sabi niya, kumain ka ng marami sa chapsoy na ito, no? Sa chapsoy na ito, eat more or enjoy eating this chapsoy, no? Kumbaga yon, hindi naman siya literally na damihan mo talaga ng kain, but a little somewhat of enjoy your meal by eating this dish, chapsoy, no? Chapchae. Then 제가 만들어서요. 제가 meaning siya po, si ka po, or example ako. So 제가 I made it. 만들어서요 is the past tense form of the dictionary form mandulda. No, mandulda. Mandulta.
Mandulda is to make. Okay? So, kahit, dito guys, no, as you notice, past tense form. So, meaning, nagawa na. No? Kasi nga, inihain na or ibinibigay na niya kay na yung chop suey na ginawa niya, no? So, 제가 만들었어요. 제가 만들었어요. Sabi naman niya na, wow, wow, somewhat, wow, no? Wow. 정말 맛있네요. No? 정말, no? So, meaning, 정말 is, 아주, or 정말, same, very, no? Very delicious, or very tasty. Wow, it is very delicious, no? So, yung neo dito, guys, is as somewhat that is impressed, no? The other person is too much impressed with what this first person or the one who baked it or the one who made the chop suey na pinapakain niya kay na, no? Or assuming, no? Wow, 정말 맛있네요. Neo is a kind of surprise, is a kind of impression or a feelings or a thought, no? It's very expressive. So ito po yung meaning ng neo. No? Dito, sa kasalukuyan or presently in Korean peoples, ginagamit din nila usually ang neo. Chuneo, ganun. No? Ididikit po natin sa verb or adjective or any na masyado siyang expressive, no? Masyado tayong expressive of a certain thing. No? Pwede natin siyang gagamitin talaga, no? Another example, dito, 제 아들은, so my son, 제 is my, 아들 is son, no? 제 아들은 귀엽네요, no? 귀엽네요 is from the adjective meaning the dictionary form or the adjective form, 귀엽다, no? 귀엽다 is what? 귀엽다 is cute, no? Cute. So cute. So my son is very cute, no? So meaning ako po or the speaker itself surprised or somewhat impressed na yung anak niyang lalaki is very cute. Or karga niya yung anak niya, tapos sabi niya, oh, very cute. Usually sa atin, pag ganon, may nakita tayong baby, no? Saka, very, very chubby. Sabihin natin na, oh, very cute, no? 제 아들은 귀엽네요. No? 귀엽네요. No? 제 아들은 귀엽네요. My son is very cute. Okay? Another example, 벌써 12시네요. 점심을 먹어요. No? So dito guys, it's about time, no? Time, oras, no? It is related to hour. Na sinabi niya, 12시네요. Meaning, there is different doon sa sinabi niya na pulso. Pulso is already. So, anong mayroon sa alas 12? Karaniwan, sa atin, ang mga nagtatrabaho, pagdating sa tanghalian, it's about 12 o'clock. So, sabihin natin sa kasama natin, oh, alas 12 na. So, iligpit mo na yan. No? Let's have a lunch. No? Ito po, same with dito, no? Nung ginawa kong example, 벌써 12시네요. 점심을 먹어요. 점심을 먹어요 is lunch. No? So, 점심 is lunch or the noon lunch. Tapos, 먹어요 is eat. No? So, having a lunch or tawag nito, eating a lunch kasi nga alas 12 na po. Okay? So, 벌써 12시네요. 점심을 먹어요. So, neo is attached after this information na binanggit niya na ay alas 12 na pala. No? Already 12, past 12 or somewhat like that. Okay? Then the last example is 머리를, no? 머리를 잘라내요. So, dito guys, kung napansin nyo, Chala is chalada or base form
or base form chalata, dictionary form, chala or the base form. So make it past tense, nagiging chalasoyo, no? Chalasoyo. Chalasonita, no? So chalasoyo, ito yung chala, no? Chalat, no? Chalas. Siya pong dinidikitan ng neo. Chalaneo, chalaneo. Silent S, no? Silent T. Chalaneo, chalaneo. So ito po ay to cut, no? Cut. It seems like a very simple or a very short expression or a sentence, but ito guys, ano na po siya, understood na po siya na pag sabi nating mori will chalas niyo, hindi po ibig sabihin na mori is head. So hindi po ibig sabihin na hala, naputulan ng ulo. So hindi po ganyan, no? So meaning understood na po siya pag mori roll, kinakonek po siya ng chalaneo, meaning nagpapagupit ng buhok. Or nakita niya siguro na yung kasama niya bagong gupit or bagong hairstyle, no? So kaya surprise or naano siya, chalaneo, mori garak, no? Kasi alam natin yung hair is mori garak, no? Mori karak is buhok. Mori is head. Okay? Ito head natin, no? Mori head. The chalaneo is nagpapaputol or nagpapagupit. Okay? So, sana po may matutunan kayo how you are going to attach or distinguish the pattern use or how you're going to apply in a sentence using the neo. Pagdating sa exam, how to get the meaning of that, no? That for example, in that paragraph or in the sentence, may neo kayo nakikita doon. Usually po, yung another na hindi ko nagawa ng example is, like, for example, the weather, no? Like, example is, in Korea, no, 한국에, 겨울 is winter, no? 겨울 너무 춥네요. Meaning, napakalamig during winter in Korea. 한국에서, 계절이, 한국에서, 겨울이 너무 춥네요. Okay? Very cold. Okay? So, and hopefully, meron po kayo natutunan tungkol sa neo form natin. And just continue watching my videos para po, ito pong mga sample na to is basic grammar 1. Basic 1, no? Basic grammar 1 po. So, yung mga source nito is nakukuha ko po sa mga pag-aaral ko din dito sa South Korea. At the same time, dun po sa mga natutunan natin before, no? So, malapit na pong matapos yung book 1 natin. So, I will proceed to book 2. Then, after that, intermediate po tayo, intermediate level, no? So, that's all for the video, or that's all for the class about neo. And just continue watching and enjoying my videos. Sana po may mga natutunan kayo. Adya!